magawa ang dalawang mata. Magpalobo gamit ang tenga. Dumighay na singlakas ng busina ng kotse. At hatakin ang balat ng 6 na pulgada. Ilan lamang ito sa talaga namang mga out of this world na kakayahan. Pero pagdating sa ganitong mga pagpapasikat, hindi pa huhuli ang ilan nating mga kababayan. Bawat isa sa atin may espesyal na talento. May magaling kumanta, sumayaw, magtalumpati, mamaluktot ng katawan, magpalobo gamit ang ilong, humigop ng gatas gamit ang ilong, sabay labas nito sa talukap ng mata. To see is to believe. Si Edward, dahil gabi-gabing lumalagari sa trabaho, ang kanya raw motto, bawal magkasakit. At para siya'y lumakas, umiinom ng gatas. Pero hindi pa man nauubos ni Edward ang gatas, inihalo na niya ito sa basong tubig. Unti-unting ibinuhos sa kanyang ilong at sinimulang singhutin. Matapos masinghot, pinisil ni Edward ang kanyang ilong. At saka sinimulang pasiritin ang gatas palabas mula sa talukap ng kanyang mata. Okay lang, pero medyo masakit sa mata, tsaka dito. Kasi yung pwersa ka dito sa sikmura, kasi yung pwersa doon ako kumukuha ng pwersa eh. Tinutulak ko yung ng hangin yung gatas para lumabas. Oh my God! Sa ilong talaga. Akala ko sa bibig niya inumin. Mas nakakagulat sa ilong tapos bigla lalabas sa mata. Hindi ko ma-imagine nga kami. Ang galing yung nakakaba. Kasi first time lang po na makakita ng gatas na napunta sa mata. Ang kakaibang talentong ito, pinagkakakitaan na rin ni Edward ngayon sa mga pagtatanghal. Katulad na lang nung gabing yon, kung kailan inimbitahan siya sa isang fiesta sa Tansa, Cavite. The male squirting man, please give him a round of applause, please. Bonggang-bonggang palakpakan! Ang mga manunood, natensyon. Na-entertain po ako. Magaling po yung ginawa niya. Kaso nakakatakot po. Tubig daw ang madalas na ginagamit noon ni Edward sa kanyang performance. Pero hindi raw ito napapansin ng mga manunood. Kaya ginawa niyang gatas para mas makita ang pagsirit nito. Malamig yung ginagamit ko para maramdaman ko kung nasaan na siya. Kailangan ko ng malamig na tubig kasi pagka nararamdaman ko andito na yung lamig eh, umaakyat na. So, pumipwersa na ako para tuloy-tuloy. Una raw nakita ni Edward ang trick na ito sa YouTube noong 2011. Parang challenge lang ako doon sa gatas na sumisirit sa mata. Sabi ko, maganda to. Maganda tong talent na to, kakaiba, unique. Hindi basta-bastang talent to. Ibig sabihin, bihirang tao lang ang nakakagawa nito. Yun nga lang, madalas pa rin daw siyang makaramdam ng pagkahilo. Ang mga eksperto may babala sa mga gumagawa ng trick na ito. Dahil nga yung gatas, pinapadaan niya ho dito, wala naman ho talaga dapat gatas dito sa lugar na to. Pwede magkaroon ho ng infection ho yan. Pag nagka-infection ho yan, mamamaga ho yan.
dahil itong part na ho ito is napakakipot ho niyan, pwedeng magbara ho yan. Now, pag nangyari ho yun, permanente ho siyang maglululuha dahil walang papupuntahan yung luha niya. Pagka ganon, kailangan ho natin inooperahan ho namin siya. Actually, nag-iingat din ako, pero sa ngalan nga ng ito ang hanap buhay ko, parang wala na akong pakialam dun sa sinasabi ng mga doktor. Kasi para sa akin, yun ang katwiran ko. Kung hindi dahil dito, hindi naman mabubuhay ang pamilya ko. Dahil wala siya gaanong ginagawa ngayong summer, tumataba raw si Geniro o Gino. Ang pangontra niya rito, pagwo-workout. At para raw mas maging pansinin sa mga girls, naghuhubad siya ng t-shirt. Hindi para ipagyabang ang kanyang abs, kundi para ipasok ang kanyang katawan sa butas ng raketa ng tennis na may habang 13 inches. Sa loob lang ng 20 seconds. Dahil dito, si Gino pinansagang Elastic Man. Ako, si Elastic Man. Paano mo ba na-discover itong talent mong to? Dati po kasi sumasali po sa mga dance contest, sa mga... So magaling ka rin sumayaw. O tas na-discover mo na hindi lang pala pagsayaw yung kaya mo? Talaga. O bakit itong mga hawak ko? Ano itong mga to? Pinapasok ko yan sa katawan ko. Ingat ka, ha? Okay ka lang, Gio? Hindi ko yata kaya yun. Masakit sa kamay. Oh. Galing. Wala ka naman nararamdaman na sumasakit dahil sa ginagawa mo. Okay lang yon? Okay lang po. Sanay na raw siyang pagbali-baliin ang iba't ibang parte ng kanyang katawan. Napag-aabot din niya ang kanyang dalawang siko at nagagawang paikutin ang kanyang kamay sa ulo para maabot ang kanyang bibig. Napagkakasya rin ni Gino ang kanyang sarili sa timba. Hilig din niya ang pagsali sa mga pa-contest sa telebisyon. Ako, si Geniro E. Suarez. Katunayan, siya ang itinanghal na Grand Champion sa Pinoy Extreme Talent noong 2010. Geniro Suarez, the Elastic Kid. Bagamat hindi siya nababalian, balewala raw kay Elastic Man ang mga sakit ng balikat at katawan. Ang kinikita raw kasi niya sa bawat pa-contest na kanyang sinasalihan, iniipon niya para makabalik sa pag-aaral. Magpakitang gilas kayo sa ating mga talentadong mga hurado, ha? Nito ngang Biyernes ng gabi, isang talent contest sa barangay Daang Hari sa Navotas ang kanyang sinalihan. Bagay ka dun. Sa mga taong sumasamba sa piso, doon ka na babagay. Kasama ang iba pang mga kalahok, kanya-kanya silang pakitang gilas. Siyempre, hindi nagpahuli si Gino. The first runner-up goes to ay nakuha ni Elastic Man! Bagamat hindi siya ang itinanghal na panalo, masaya na rin daw si Gino na naibahagi pa rin ang kanyang talento.
Malaking bagay na po itong mapasok sa first place. Sa dami-dami po namin naglaban na magagaling. Kakaiba rin ang special talent ng construction worker na si Badong. Libangan naman daw niyang hipan ang lobo na ang gamit hindi ang kanyang bibig, kundi ang kanyang ilong. Di pangkaraniwan kasi hindi man lahat ng tao nakakagawa nun eh. Aksidente lamang daw nadiskubre ni Badong ang talento niyang ito. Minsan kasi napagdiskitahan daw niya ang party balloon sa kanilang bahay. At dahil bored siya noon at nainip, sinubukan niyang palobohin ang mga ito gamit ang kanyang ilong. Gusto ko, yung focus nila mapunta sa akin. Papansinin nila ako. Nagugusto nila yung minsan ginagawa kong ganun. Iniipan ko yung lobo pamagitan ng ilong ko. Natutuwa sila. Sa loob lang ng 5 minuto, nakapagpalobo si Badong ng 9 na piraso ng lobo. Nasing laki ng ulo ng bata. Medyo mapdi siya. Pagkatapos kong magpalobo ng pagkaminispan ako, nahirapan ako, hindi ko kaya. Parang masakit siya. Dahil sa natatanging niyang abilidad, rumaraket ngayon si Badong sa mga party sa halagang 500 pesos kada event. Sa hirap ng buhay ngayon, sa dami ng mga walang trabaho, mainam diskubrihin ang inyong inner talent para magamit na hanap buhay o kung hindi man maibahagi sa iba. Basta't siguraduhin lang ng pagpapakitang gilas, ligtas.